Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay magbibigay lang po ako ng tips, no, para po sa isa sa ating viewers at subscribers na humihingi po ng tips tungkol po sa kanyang karinderya. Kasi po, kabubukas lang po niya sa kanyang pagkakarinderya. So, tutulungan po natin siya na mabigyan po ng tips, or pwede din kayong mag-comment down, no, tungkol po sa kanyang gustong iparating sa atin, no. So sabi po niya, kabubukas ko lang po sa karinderya business, then may dalawa akong tauhan at sinasahod ko sila 4,500 weekly. So ang kita po niya sa karinderya araw-araw is 2,500 to 3,000 pesos. So, sabi niya, any tips po. So, magbibigay po ako sa iyo ng tips, no? Base po sa aking experience bilang isang karinderya owner. But before that, magpapasalamat muna ako sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers dahil umabot na po tayo ng 4,000 subscribers. So, magsha-shoutout muna tayo. Shout out po kay Cup of Joy, Maria Fee Ambon, Record of Life, Heart of Love, Leo Carocan, Maribel Obinguar, Erlinda Store Vlog, Maridel Larissa, Ruel San Andres, Ayan P Vlog, Charis Cooking Vlog, Gigi Tabi, Juju Mixed Vlog, Umage Channel, Marlon Backyard, Buhay Baryo, Miss Jeneline Paper, Nining Alma, then The Art of Living. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood, no. Dati po ay 1,000 lang po ako, but now is umabot na po tayo ng 4,000 subscribers. So malaking bahagi po ito para sa akin, no, dahil nakaka-inspired po, no, kahit maliit lang po ang views natin, pero pagpatuloy lang po natin, no, dumadami ang ating videos, dumadami din ang mga views. So sa mga gustong mag-vlog dyan, no, pag-vlog din kayo katulad ko kasi may pera po sa pag-vlog. So ayan po, no. So back to our main topic is about po sa ating kapatid na nagtanong po, no. So ang masasabi ko lang po sa iyo, no, na nung nagsimula po ako na magkarinderya ay unang-una po ay ang kinuha ko lang po ay isang tindira at isang tagapagluto. So dalawa kaagad ang tauhan ko kagaya mo. So ang tindera ko po ay siya po ang tindera at washer. Tindera siya at the same time naghuhugas po siya ng plato. Kasi po kasi simula lang po namin na magkarinderya noon, kaya kumuha lang po ako ng isang tagapagluto at isang tindera at the same time washer po siya. So depende kasi yan sa agreement nyo, kung papayag po sila sa ganong agreement ay okay po, no? Makaka-save po tayo habang nag-a-adjust po tayo kasi simula lang po namin noon, no. So yan po ang nangyari, no. Ako po ang cashier, meron akong tagapagluto, then ang tendera ko po, tinutulungan ko po siya na mag-serve. So kung maghuhugas siya ng plato, ako naman ang nag-serve. So ganun po ang ginawa ko po noon, no. So dahil lumalakas na po ang aming karinderya noon ay nagdagdag na po ako ng isang tauhan, no. Kumuha po ako ng isang tauhan, no. Yung tendera ko, yung una kong na-hire ay ginawa ko siyang tendera lang at nag-hire po ako ng isang washer. Way back 2002. So nung taong iyon, doon po ako nagsimula sa taong iyon. So ang sales ko po noon, no, 2,500 to 3,000 pesos per day. So, sa 2,500 ko po noon ay may kita naman din po ako, no. Kasi po pinipili ko talaga yung mga ulam na malaki po ang ginansya, no.
Katulad po ng mga slice na karne, manok. Doon po ako kikita ng malaki kasi intact kasi ang ginansya dyan. Kung 13 slices na manok, ay 13 slices talaga ang maibibinta mo. I-compare mo sa yung isiserve mo ba na apritada, no? Isiserve mo na apritada kasi hindi mo man yan ma-estimate. Baka yung mga tindera mo, baka marami kung magbigay. So, yan po ang ginawa ko, no? Nag-focus po ako sa mga slices. May tinulang manok, humba, chicken adobo, yung mga buo-buo ba, no? So, nagluluto din ako ng mga slices, no? Like pork afritada, chicken afritada, no? So, sa'yo po, ang tip ko lang po na maibibigay sa'yo ay, kasi ang kita mo isang araw ay 2,500 to 3,000. So, kung tutuusin ay kikita na talaga tayo sa ganong binta, no? Sa 2,500 to 3,000 ay may kita na tayo. So, depende yan sa yung kapital, no? Doon ka po mag-adjust kasi 2,500 to 3,000 lang ang mabinta mo sa buong araw, kaya doon ka po mag-adjust, no? Gawin mo 1,800 ang puhunan mo sa isang araw, no? Or i-check mo ang yung dalawang tauhan kung kailangan ba talaga na dalawa sila na kumikilo sa iyong karinderya, no? Kasi baka ang isa dyan ay paupo-upo lang, no? Tapos malaki pa naman ang sahod, 300 plus ang daily. So, i-observe mo, mag-observe ka po na obserbahan mo yung mga tauhan mo na baka mas marami pa ang ginugol na paupo-upo lang kaysa nagsiserve, no? So, dyan ka na po mag-adjust, no? Ikaw na po ang mag-adjust kung i-adjust mo ba, pakiusapan mo kung pwede, i-adjust mo ang sahod nila, gawin mong 250. Kasi sa 2,500 to 3,000 na kita ay hindi talaga masyadong maraming trabaho, hindi talaga masyadong maraming customer, no? Sa tingin ko lang yan ha, hindi ko kasi alam ang buong istorya ng yung karinderya. Pero ikaw na po ang bahala mag-adjust po, no? I-adjust mo lang po ang yung sahod sa yung mga tauhan at i-adjust mo din ang yung puhunan sa isang araw, 1,500. So, kung 2,500 ang binta mo sa isang araw ay may kita ka na 1,000. So, bawasan sa iyong mga tauhan, pangbayad. So, may natitira ka pa, maybe mga 500 pesos. Okay na yun po, na maisisave mo everyday. Sa mga nagbabalak po na magkarinderya at sa mga kakaumpisa pa lang po na magkarinderya, ay go lang po, wag po kayong mawala ng pag-asa dahil po sa negosyo po ay meron talagang ups and down na mararanasan natin po. So, yun lang po. Wag lang po tayong malimot na tumawag po sa ating Panginoong Diyos dahil po siya po ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. At sana may natutunan kayo sa video kong ito, and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at tiyaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.